Elizabeth's POV. Balak bumisita ni na mama at papa dito sa bahay tapos diretso daw tayo sa condo ni Eleanor. Saad ko kay Hector na ngayon ay abala sa panonood ng TV. Tamad niya akong nilingon. Anong oras ba? Hindi ba may intern duty si Eleanor ngayon? Wala tayong aabudan sa condo niya. Tinuon nitong muli ang atensyon sa TV. On the way na raw sila ngayon, ang sabi naman ni Eleanor. Nagpapaalam siyang mag-half day ngayong araw dahil alam nitong bibisita si mama at papa para kamustahin siya. Sagot ko habang inaayos ang lamesa para sa umagahan namin. Hintayin din natin sila bago kumain, sahad ni Hector. Maya-maya, napahinto ako nang may nag-doorbell sa labas ng gate and I'm sure na sina mama at papa na yon. Mabilis akong lumabas para pagbuksan sila ng pinto. Bumungad sa akin na nakangiting mukha ng mga magulang ko. Pasok po kayo, ma, pa. Diretso na kaming pumasok sa loob at nakita naming nag-aabang na si Hector at agad na kaming sinalubong at nagmano to sa dalawa. Sakto ang dating ninyo, ma, pa, nakahain na. Saad ko at saka giniyan na namin sila sa dining. Your house is still the same. Basta talaga si Elizabeth ang nangangalaga sa bahay, malinis at kaaya-aya sa mata. Metikulosang pagpuna ni mama sa bahay namin. Elizabeth is a good housewife, ma, ani Hector dito. Sabay-sabay na kaming naupo habang si mama palingalinga pa rin. Kahit kailan, malikot pa rin talaga ang mata nito pagdating sa bawat sulok ng bahay. She is a perfectionist. Ni alikabok ayaw makakita. Yeah, because ako ang nagpalaki dyan na maging masinop sa lahat dahil nagre-reflect yon sa kung ano siya. Dapat always neat and clean, sabi ni mama dito. Iho, maiba nga ako. Wala ka na bang balak na pabalikin sa opisina itong anak namin? She was the CEO of our company back then. Sayang naman ang pinag-aralan ni Elizabeth kung may stock lang siya rito sa bahay bilang housewife. Saad naman ni Papa, kaya nahinto naman ako sa paglalagay ng kanin sa mga plato at bumaling sa asawa kong napahinto rin. Mukhang hindi ito inaasahang bubuksan ni Papa ang pagiging housewife ko sa dati kong buhay bilang company CEO ng aming family business. Sa katunayan, gusto ko na nga rin bumabalik sa pagiging office girl. Ang kaso mahigpit sa Hector, ayaw nito. I think it's not necessary pa. I am managing your company and it is in good state, not just good, but perfectly high ratings. Alam niyo una pa lang bakit ko inakong trabaho ni Elizabeth sa company ninyo. Nasubukan ko siyang hayaan, nawalan siya ng oras sa akin bilang asawa ko. So that's why I took over her position. No hidden reasons. Saad naman dito ni Hector. Really? Baka naman kasi takot kang mabaling ang atensyon ni Elizabeth sa ibang lalaki. Birong pasaring ni mama, kaya nanlalaki ang mga mata ko. Ma, saway ko sa kanya. Bigla akong nilukob ng kaba kaya dumako ang tingin ko kay Hector at saglit na tumalim ang tingin sa gawi ko. Knowing my husband after I encountered my ex-boyfriend Enzo, he hurt me so much and I don't want that to happen again. Yes, that is one of the reasons why I don't want her to work in the office. Maraming nakakarating sa akin na may mga lalaking investors and clients na nagkaka-interes sa asawa ko and I don't like that. Pag-amin ni Hector on his calm voice. Nagulat ako sa sinabi niya. Totoo bang yun ang rason nito? Really? Ngayon ko lang kasi to narinig maging open ng ganito at sa harap pa ng mga magulang ko. Tumikim si Papa, ngunit bakas ang pagkaaliw sa mukha nito. Possessive husband, ha? Parang kailan lang nasabi ng anak namin na balak mong mag-file ng legal na hiwalayan dahil hindi kanya mabigyan ng anak. Sarkastikong pasaring nito. Papa naman, this is not the right time to talk about that issue. You know how important it is to have an heir or heiress in a family, Dad. So please don't blame me for my foolish actions. I was desperate at that time, but it's not enough reason for you to question my feelings for your daughter. Madiin namang depensa ni Hector kay Papa. Sandaling nilokob ng katahimikan ng paligid at kahit ako hindi nakapagsalita dahil tagos sa akin ang salitang binitiwan ni Hector. There are a lot of loopholes in your words, young man. Pambabara ni Papa sa asawa ko kaya mariin akong napapikit. Really? Umagahang may tensyon? Ngayon na lang sila ulit bumisita rito sa bahay tapos ganito pa ang mangyayari. Papa, Arthur. Panabay naming sita ni Mama dahil halatang may problema to sa asawa ko. Siguro natutunan mo nga lang din na mahalin si Elizabeth after all these years. Papa naman, ano ba yung pinagsasasabi ninyo?
Hindi ko na nga naiwasan ang pagtaas ng boses ko. Ano po ba ang inaasahan ninyo sa isang arranged marriage? Pagkakasal mahal na agad? Ganting pambabara naman ni Hector kay Papa habang nakikipagsukatan ng tingin dito. If I know, iho, ikaw lang naman ang nag-arrange ng marriage na ninyo ni Elizabeth, hindi ang mga magulang mo. You just convinced them para mapapayag silang pakasalan mo ang anak ko at makumbinsi naman nila kami na pakasalan ka ng anak namin for some reasons. Kahit alam naman natin na hindi mo naman siya gusto. Tapos ngayon hindi lang kayo magkaanak, binalak mo na siyang hiwalayan? Come to think of it, Hector, kung ikaw ang nasa lugar ko at ikaw ang ama ni Elizabeth at may manugang kang gaya mo, ano kaya ang mararamdaman mo? Ramdam ko ang sama ng loob ni Papa kay Hector. Mukhang hindi pa rin ito nakakalimutan ang nangyaring pag-uusap namin noon tungkol sa estado ng relasyon namin mag-asawa. Hindi ko naman to masisisi. Nasasaktan ng ama ko para sa akin. Pansin ko, napayo ko si Hector at halatang nasapul ito ng husto sa mga sinabi ni Papa. I know, Dad, and I am so sorry. Hayaan po ninyo akong bumawi. Be a man of your words, Hector. Hindi ko ibinigay ang kamay ng anak ko sa iyo para lang saktan mo. Bumaling ako kay Hector at kita ko ang pagkuyom ng dalawa nitong kamao sa ilalim ng lamesa. Alam kong hindi dahil galito kay Papa kundi dahil galit ito sa kanyang sarili. He looks like he's now blaming himself for everything he has done. He is now covered with guilt. Papa, you don't have to talk to him this way. You're here to visit me and Eleanor, right? So there is no room for argument. Saad ko kay Papa na ngayon ay masama pa rin ang timpla. I tried to enlighten the heavy atmosphere right now. Pasalamat ka talaga, Hector. Mahal ka nitong anak ko. Kung ako lang talaga ang masusunod, ako na mismo ang nag-file ng annulment ninyong dalawa. Arthur, tama na. Usaping mag-asawa niyan at hindi na dapat tayo nakikialam pa sa desisyon nila. It is their choice kung ano sa tingin nilang makakabuti. Sabat ni Mama upang awatin na si Papa sa mga mabibigat nitong salita. Kailanman hindi nakabuti si Hector kay Elizabeth. You know that, Melissa? Bakit pakiramdam ko may alam sila? I simply shook my head to get rid of my thoughts at mariing pumikit. Papa, can you please stop? Mahal ko si Hector. Kung ano man ang pinagdadaanan ng relasyon namin, alam ko, parte lamang to ng buhay mag-asawa. Alam ko, pagsubok lamang ito na kailangan naming lagpasan. Nilingon ko si Hector na ngayon ay tahimik na nakikinig. Your daughter is right. You are just ruining our morning visit. Dismayadong sabat ni Mama, sabay iling. After lunch, labas na ni Eleanor sa trabaho. We can go to her unit before she arrived. Pag-iba ko nang ilihis na ang usapan. Nag-uumpisa na kaming kumain habang si Hector naman parang nawalan na ng ganang kumain at halatang pinipilit lamang. Is she okay? How's her 4 weeks pregnancy? Tanong ni Mama matapos punasan ng bibig gamit ang tissue. Yesterday, she had a morning sickness. She was vomiting and feeling dizzy. We advised na wag na muna siyang magtrabaho but she refused. Ayaw nito na magpahinga lamang sa bahay kaya hindi namin siya pinilit. Sagot ko. You know your twin sister. Kapag may gusto siyang gawin, mahirap pigilan. Yeah, I agree. Pagsang-ayon ko. Nang matapos kumain ay umakyat na ito sa itaas patungo ng silid namin para makapaghanda na. Pagpasok ko, siya rin namang pagpasok ni Hector. I'm sorry. Hinging pasensya ko sa kanya dahil hanggang ngayon nananatili pa rin tong seryoso. Naupo to sa kama at nag-angat ng tingin sa akin. Your father is mad at me, obviously. Sa tingin mo alam kaya niyang tungkol sa inyo ni Eleanor noon? Hindi naman malabo, Elizabeth. Sagot nito. So, anong nararamdaman mo ngayon? Pagkadismaya, Elizabeth? Pagkadismaya sa sarili, sagot nito. Sa kabilang banda, bago pa magtanghali, naisipan namin sa kondo na lang kami ni Eleanor mananghalian. Nag-take out kami ng food sa isang 5-star resto. Are you hungry? Tanong sa akin ng asawa kong abala sa pagmamaneho. Kami lang ang nasa sasakyan dahil sina Papa at Mama ay nasa sasakyan nila. Diretso uwi rin daw sila pagbisita kay Eleanor. Hindi pa naman, sa kondo na lang ni Eleanor para sabay-sabay na. Sagot ko habang nasa labas ng bintana ang tingin. Gusto mo ba ng fast food? Drive-thru tayo? Tanong nitong muli kaya gulat akong napalingon sa gawi niya. Akala ko ayaw niya akong kumakain ng pagkaing fast food.
Ay junk, kaya bakit inaalok niya ako ngayon? Well, I'm allowing you to have your cheat day. I know, masyado ako nagiging mahigpit sa'yo kahit sa pagkain mo. Kontrolado kita. Take this as an appreciation token. Hindi ko alam pero nagugulak ang puso ko na hindi ko mapigilang mapangiti. Appreciation naman? Saan? Sa pagtatanggol mo sa akin sa mga magulang mo, Elizabeth, I realize na hindi tama ang madalas kong pagtrato sa'yo ng kabaitang pinapakita mo sa akin araw-araw. Kahit na ako may kasalanan, nagagawa mo pang depensahan ako sa kanila. Detanya nito na mas kinalawak pa ng ngiti ko. Kahit na wag mo na akong idaan sa fast food ay ayos lang. Sapat na sa aking marinig na na-appreciate mo na ako ngayon. Saad ko at malayang sumandal habang hindi mapalis ang ngiti. Ayaw mo talaga? Tanong nito, tila nanunukso. Siyempre gusto. Ang kaso, masisira ang kain ko at baka hindi na ako makakain mamayang lunch dahil nabusog na? Sagot ko. Okay, mamaya na lang kapag pauwi na tayo, gawin mo na lang snack. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na kami sa condominium building. Mukhang naunang nakarating sina mama at papa dahil narito na ang sasakyan nila. Naabutan namin sila sa may lobby at mukhang inaantay kami. Saktong paglapit namin nang lingunin nila kami ni Hector. Saan bang unit ni Eleanor dito? Tanong ni mama nang tuluyan na kaming makalapit. 10th floor si Eleanor, ma. Sagot ko at inaya ko na sila sa elevator at agad na kaming sumakay. Do you have access to Eleanor's unit? Jessa? Tanong naman ni papa sa akin. Yes po, I have a spare key of her unit at saka passcode na rin. Ikaw ba, Hector? Nagpunta ka ba rito sa unit ni Eleanor nang di kasama si Elizabeth? Baling ni Papa sa asawa ko na halatang nanunuya ang boses. Nagsalubong ang dalawa kong kilay dahil halatang may ibig sabihin ang tanong ni Papa. Hindi po, I have no access to Eleanor's condo. Wala akong dahilan para pumuntang mag-isa sa condo niya. Sagot ni Hector dito. Well then, good. Pero ngayong buntis si Eleanor, hindi malabong pumunta ka nang wala si Elizabeth in case na kailanganin ni Eleanor ng tulong. Hirit pa ni Papa kaya bumigat na naman ang paligid. Pa, kailanman hindi ako naging busy. Si Hector palagi ang nasa trabaho at inaasikaso ang companies nila at company natin. At kung sakali mang kailanganin siya ni Eleanor, wala namang masama para puntahan ng asawa ko, lalo na't emergency, walang problema doon. Hindi na ako nakapagpigil magsalita. Anak, wala akong ibig sabihin sa sinabi ko, okay? Hindi ko alam kung natutuwa ba ako sa pagbisita ng mga magulang ko. Obviously, mainit ang dugo nito kay Hector at sinasamantala nito ang pagkakataon para pasaringan ito. Nang makapasok na kami sa loob ng kondo, agad kaming tumungo ni Mama sa kusina at sina Papa at Hector naman ay naupo sa living room. Pauwi na yon sa Eleanor, ma. Imporma ko habang nilalagay na sa serving plates ang mga take-out na pagkain. Ano-ano ba yung mga binili ninyo? Tanong ni Mama nang sumulyap ito sa mga serving plates. As usual, there is steak, roasted beef, roasted chicken, and lots of vegetable salad, sagot ko. Hindi niyo ba tinanong si Eleanor kung ano ang gusto niyang kainin? Naglilihi na yun ah. I messaged her kanina na nag-stop over kami sa resto. Ang sabi niya, anything na lang daw. Tumango lamang si Mama. I see. I'm planning to convince her na magpahinga na lamang dito sa bahay. Baka kasi mamaya ma-stress at pagpipigil o pagpapaawat sa gusto. Why don't you let her stay at your home instead? Sa bahay ninyong mag-asawa para naman ma-monitor ninyo ang pagbubuntis ni Eleanor. Umiling ako. Sinabi ko na po sa kanya. Napag-usapan naming wag na at araw-araw na lang namin siyang pupuntahan dito sa kondo niya. Yun na lang napagkasundoan. Why not? Eleanor is harmless, iha. Hindi naman siguro makakaabala ang kakambal mo sa inyong mag-asawa. Hindi naman sa makakaabala si Eleanor, ma. Napagkasundoan na kasi na dito na lang siya sa kondo niya magstay. Araw-araw din naman akong nandito at saka maiilang din siya sa asawa ko na sobrang tahimik kapag nasa bahay, pagdadahilan ko. Pansin ko, nangunot ang noon nito. Paanong maiiling si Eleanor kay Hector? Doon pa kayo palagi ang magkasama, mga magkababata kayo. You know, Mom, hindi sang-ayon si Hector dito sa surrogacy. I just forced him to do this.
He is still upset with my decision sa surrogacy na ito. Ayoko naman ding makita ni Eleanor ang pagiging bad mood ng asawa ko. She looks like she's not convinced but she just nodded. Okay, I understand. Salamat sa pag-unawa, ma. My husband became moody this past few days so ayoko naman na makita yon ni Eleanor at baka isipin nito na siya pang dahilan. Hay, tama ka nak. Hindi lang din naman tayong mga babayang may mood swings. Minsan mga lalaki rin. Ganyan din kami ng papa mo noon. Minsan may mood swing siya na bigla na lang masungit, lalo na kapag di na pagbibigyan. Humagikik si mama. Ang harot mo ma? Pasimpleng pabiro kong kinarot ang tagiliran nito kaya nahampas niya ako. Mom! Dad! Napalingon kami sa pinanggalingan ng boses. Si Eleanor nakapapasok lamang at masayang sumalubong kay Papa sa living room, saka tumungo dito sa kusina para hagkan si Mama sa pisngi. Ngumiti naman siya sa akin nang tingnan niya ako. Anong oras kayo dumating dito? Kanina pa po ba kayo? Malawak ang ngiti nitong tanong sa amin. Tumango ako. Oo, mag-iisang oras na rin kami dito. Kanina pa po ba kayo? Gutom ka na ba? Sakto. Kanina pa kami naghain. Let's eat. Nakangiting hinaplos nito ang kanyang tiyan, tsaka bumaling kay mama. Mamaya ng konti, kauuwi ko lang. Magpapahinga muna ako sa living room. Tara, daluhan natin sina Papa at Hector. Tugon ito sa amin. Nang makarating kami sa living room, nagulat ako nang tumabi si Eleanor sa gitna ng papa ni Hector. What the? Bumaling sa akin si Hector at halatang nairita ito sa ikinilos ng kakambal ko. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang ginawang pasimpeng pagkaplos ni Eleanor sa hita ng asawa ko. Pero ang atensyon nito ay nakay Papa na tila abala sa pakikipag-catch up dito. Hindi ba ito aware na nakatingin ako? Bumaling ako sa gawin ng mga magulang ko. Hindi man lang yata napansin ang ginawa ni Eleanor dahil abala sila sa pakikipag-usap. Sa kabilang bahagi sila ng sofa kung saan hindi gaanong tanaw si Hector sa gilid. Nagkatitigan kami ni Hector, kaya agad tong tumayo at naupo sa kabilang sofa kung saan ako nakaupo. Pakiramdam ko talaga, mamahalin ko itong batang ito ng husto. Dahil ngayon pa lang nakikisama na siya sa akin, hindi niya ako pinapahirapan sa duty ko, saan ni Eleanor. Good to know, Iha. Ingatan mo yung kapatid mo, ha? Pinagkakatiwalaan ka nilang dalhin ng baby nila sa sinapupunan mo. Ngumisi lamang ang kakambal ko. Of course, I am glad na hindi ka nahihirapan sa pagbubuntis mo, Iha. Pero ang sabi ni Elizabeth, nagsuka at nahilo ka raw kahapon ng umaga. But after that, naging okay na ako. Kinausap ko kasi si baby na wag akong pahirapan, kaya ito at mukhang napakiusapan. Bungis-ngis pa nito sabay haplos sa tiyan na hindi pa naman halata. Ewan ko, pero sinasakop ako ng inggit sa mga oras na ito na hindi ako makasabay sa usapan nila. Ako ang ina ng bata, pero wala akong mahanap na sasabihin. Are you okay? Pabalong na tanong na Hector sa akin sa gilid ko. Pinatong nito ang kamay sa aking hita. Tumango ako. Yes, I'm okay. Kahit hindi. Pakiramdam ko na mga oras na ito sinasampal ako ng katotohanan. Ayoko na makaramdam ng negatibo, ngunit hindi ko naman magawang iwasan. Nilipat ito ang kanyang palad sa aking bewang. I know he knows that I'm not feeling okay right now, kaya pasimple niya akong inaalo. Elizabeth? Pukaw sa akin ni Papa nang mapansin niya ang pananahimik ko. Ayos ka lang ba? Anito. Bakit naman hindi magiging okay si Elizabeth pa? I am carrying their baby so dapat maging masaya siya at thankful. Kung hindi naman dahil sa akin wala silang mapagsisidla ng bata. Si Eleanor ang sumagot sabay kindat sa akin. Ewan ko pero parang iba ang dating sa akin ang tono ng kakambal ko. Parang utang na loob ko pa, gayong siya naman tong nag-insist. Yes, kami nga ang nakikinabang, pero kailangan pa ba nitong banggitin na dapat thankful ako? Kahit hindi nito sabihin, thankful ako. I'm grateful at hindi na nito kailangan pang ipamukha sa akin. Eleanor, hindi mo na kailangan sabihin yan kay Elizabeth. Alam na ng kambal mo yan. Singal ni Papa na halata rin na hindi nagustuhan ang sasabihin nito. Wala akong ibig sabihin. Ayan na naman kayo. Binibigyan nyo na naman ng kahulugan ang lumalabas sa bibig ko. Hindi na kayo nasanay sa ugaling pinapakita nito na sana nga ay
Dala nga lang talaga ng kanyang pagbubuntis. I am so excited na makita ng apo ko. Sambit ni Mama kasabay ng pagsalikop ng kanyang dalawang kamay. She looks pleased. Isang buwan pa lamang ang siya ni Eleanor, Ma. 8 buwan pang hihintayin. Huwag muna kayong ma-excite at baka mamaya maudlot pa. Wala sa loob kong saad habang marahan na kumakain. Eleanor's face becomes sour. May nasabi ba akong hindi nito nagustuhan? Oh well, I am just stating the fact. She is a professional in medicine, so I'm sure she knows what I mean. Sometimes accidents happen. I don't like my own thoughts about her having a miscarriage. Ayoko rin namang mangyari yun sa kanya dahil masakit sa akin bilang ina. At kahit pa sabihin na hindi na ako iiwan pa ng asawa ko ngayon, magkaanak man kami o hindi, ayoko pa rin na mangyari ang ganoon. Elizabeth, I am taking care of this baby. You know, kahit pamangkin ko itong bata, sa akin pa rin siya lalabas. So I will treat her as my own. Pwede namang dalawa tayo na tatayong ina para sa kanya. Tumikim naman bigla si Hector kaya natuon sa kanya ang atensyon namin at tinapunan ng malamig na tingin si Eleanor. You are not the biological mother? So after you deliver the baby, we will be back to our own lives? Yes, I know that, Hector. Ang ibig ko lamang naman sabihin bilang auntie ng anak ninyo, willing din naman ako na tulungan si Elizabeth sa pag-aalaga sa baby ninyo kapag ka may free time ako. So I think it's not a bad idea, I guess. Kiming saad ni Eleanor sabay inom ng tubig at nagpalit-palit ng tingin sa aming dalawa. Kung ano lang ang napagkasunduan, ayon lang yon, Eleanor. I can hire a babysitter kung sakaling mahirapan si Elizabeth sa bata. There is no need for you to be there. Nilokob na ilang sandaling katahimikan ang paligid nang tumikim si Papa upang iwaksi ang nakabibinging katahimikan. Nagmamagandang loob lang si Eleanor, iho. Bakit parang ang dating matapos niyang bigyan ng pabor ay ganon-ganon na lamang at parang wala na nga siyang role? After using her, you will dispose her. Ganon na lamang ba yun? Ito na naman si Papa. Kaninang umaga, nagkaroon din ng tensyon habang kumakain. Pati ba naman ngayong lunch? Look, Pa, my husband is just stating the facts. Yun naman talaga ang napagkasundoan namin before we decided to do this. We are going back sa kanya. Kaya naman naming mabuhay si Eleanor ang nagsabi noon. Ayaw na rin naman siyang abalahin pa. Siya na nga ito na nag-sacrifice ng figure. Binigyan kami ng pabor, pati pag-aalaga hingin ko pa sa kanya. I am the mother. It is my role to take care of our baby. Ayoko nang abalahin pa si Eleanor dahil pagmamalabis na iyon kahit pa sabihin natin na ayos lang. Mahabang litanya ko. Elizabeth, is right, Arthur? Si Eleanor naman talaga ang nag-insist sa ideyang ito. They agreed na dadalhin si Eleanor ang bata sa sinapupunan niya pero hindi na kasama roon pati ang pag-aalaga. So, let Elizabeth handle her baby. Pagsang-ayon sa akin ni Mama and she smiled at me. I know that. Hindi ko lamang gusto ang tono ng asawa mo, Elizabeth. Para nagdi-dispose lang ng bagay matapos gamitin. Pasinghal na saad ni Papa. Kaagad nangunot ang noo ko nang makapagsalita pa sana ako nang hawakan na ni Hector ang kamay ko mula sa ilalim ng lamesa. He seems like he doesn't want me to defend him anymore. Mawalang galang na, Papa. If you're going to keep on showing me an improper manner in front of your family and in front of this table, please allow me to excuse myself. Umalis si Hector sa hapag kaya dali-dali ko siyang sinundan. I'm sorry for what happened. Hinging pasensya ko sa kanya nang makalapit na ako. You don't have to apologize. It is not your fault. Hinawakan niya ang kamay ko. Marahan niya ako na hinila pasakay ng elevator. Mabuti na nga na umalis tayo doon. Dahil baka kung saan pa mapupunta ang usapan, saad ko. Nang makarating kami sa parking lot, agad na kaming sumakay ng sasakyan. Hindi muna nito binuhay ang makina at nanatili lamang kami na nakatingin sa harapan. Your father is more likely your twin sister. Walang preno. I understand, Hector. Both of you have reasons to be mad. Saad ko upang kahit papano ay kumalma na ito. You saw how your sister touched my thigh? That was what I'm talking about.
Hindi ka nun nakinig sa akin, tapos binalak mo pa nung una na patuloyin siya sa bahay? Tumango ako. Yes, I saw it. Huli na para umatras. She is now pregnant? Tiwala ko na lang sa'yo talaga ang pinanghahawakan ko. I believe that she cannot tame you, cause your loyalty is with me. Alam kong hindi magpapadala sa kanya anuman ang gawin niya, kahit na ganun. Napapanatag pa rin ako na hindi mo siya papatulan. His jaw clenched. I am seeing so much of regret in his eyes. Bakit mukha ka nagsisisi? Nagsisisi ka? Saan? Hindi ko mapigilang hindi itanong. Nagsisisi ako kung bakit hindi ikaw ang una. Kung bakit kakambal mo pa gayong nalaman ko na you are better than her. I regretted that we had an intimate relationship before. Kung sana ikaw na lang, hindi sana komplikado ngayon. What are you saying? Hindi ba mahal na mahal mo siya noon? Kaya mo nga nagawang pakasalan ako kasi gusto mong makagante, hindi ba? And now you succeeded at mukhang she's trying to win you, back in a forbidden way. Halatang nabigla si Hector sa sinabi ko. You are such an open-minded Elizabeth. You are too kind for this. Mariin niya akong pinakatitigan. His eyes is too expressive that I almost cannot bear it. Parang sinakop ako ng sistema. Gosh, I am now 26 years old, but I feel like I'm a teenager na ngayon palang nagdadalaga. Maya-maya, nagulat ako nang kabigin niya ako sa batok at sinunggaba ng halik sa labi. Nilagay kaagad nito ang kamay sa aking pang ibaba. OMG, dito talaga sa sasakyan?